Sa hindi inaasahang turn of events, ay finally pipirma na si Kai Sotto at meron na siyang napupusuang NBA team. Pero paano na ang reported 4.3 million pesos offer ng Kawasaki Brave Thunders? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comments sa aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, pipirma na nga ba? Ayon sa ating source, ay aabot hanggang 4.3 million pesos ang pinakamalaking offer at ito ay galing sa Kawasaki Brave Thunder. Pero hanggang ngayon ay hindi pa natin pwedeng sabihin ang team na napupusuan na ni Kai at maghihintay na lang tayo sa gawing announcement ng kanyang kampo. Pero what is sure ay meron ng napipiling team si Kai at pirma na lang ang kulang. Pero bakit nga ba hindi pa pinirmahan ni Kai ang offers ng mga team sa Japan B-League? Or kung merong mang napirmahan na, ay bakit hindi pa pinalabas sa media? Well, obviously, nandiyan rin kasi ang NBA na gusto rin kunin si Kai at siguro after the Olympic qualifying tournament, maklear ang lahat kung sa Japan ba magbabalik si Kai o sa NBA ang kanyang punta. Kaya siguro ay pinag-iisipan pa ng mabuti ng kampo ni Kai kung saan talaga ang kanyang pipiliin. Pero 99% ay meron na siyang bagong team sa Japan B-League. Ang hinihintay na lang ay kung dediretso na ba si Kai sa NBA pagkatapos ng Olympic qualifying tournament na kung saan ito ang magiging sukatan ng NBA kung kukunin nila si Kai o hindi. Kaya ang ginagawa ngayon ni Kai ay ang pagti-training araw-araw at nagpunta pa sila ngayon sa Baguio upang doon mag-training ng high altitude na maganda sa stamina ni Kai. Maganda doon sa Baguio si Kai mag-jogging katulad ng mga boxers upang lalong tumatagal siya sa laro. And after the Olympic qualifying tournament, ay siguradong maghihilaan ang NBA at ang Japan B-League sa services ni Kai. At ito na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at RBR Tang. Olympic qualifying tournament is the make or break for Kai. No if or buts about it, Kai will show what he's made of. A future NBA player. Shoutout at user. Dapat mag-aral pa siya mag-dribble. Di naman pwede magaling ka lang pag walang bantay. Iba may bantay, may pressure. Shoutout at Benny Boy Ople. Tiwala lang sa sinabi ni Coach Tim Cone na may chance sa NBA si Idol Kai with prior support. Shoutout at user. Madali agawan ganyang klase na pag-handle sa bola. Gayahin niya si Durant. Shoutout at Virgilio Ballesteros 4414. If Kai succeeds to play in NBA, it will be a history for the country. First homegrown talent to play in the NBA. Go, 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 Kai! Shoutout at Willie Agrano, 143. Basta bigyan lang mahabang oras si Kai, magagawa niya ang kanyang laro. At balitang NBA naman. Matapos talunin ang Dallas Mavericks 105-98 sa Game 2, ang Boston Celtics ay dalawang panalo na lang ang layo mula sa kanilang ika-18th na kampyonato sa kasaysayan ng franchise. At sila ay papunta na sa tagumpay na yon sa kabila ng kanilang pinakamahusay na player na si Jason Tatum na may shooting percentage lamang na 31.6% from the field sa serye. Ang kalaliman at kakayahang magpalit-palit ng posisyon ng Boston Celtics ay lubos na siyang nagpatalo sa Dallas Mavericks ng 2 laro. At bagaman ang pagbabago ng lugar ay maaring baguhin ang pakiramdam ng finals pero hindi nito babaguhin ang mga roster na kasali sa laro. Ang serye na ito ay hindi pa tapos
pero tila patungo na ito sa isang direksyon. At habang inaasahan natin ang paglipat sa Dallas para sa Game 3 sa Huwebes, it's time to take stock of what we've seen so far with the classic winners and losers exercise. Sa karamihan ng mga taon, merong mga makatwirang argument na maaring itakda para sa pinakamahusay na player ng koponang magwagi ng kampyonato na ituturing na pinakamahusay na player sa buong mundo. Or at the very least, a top 3 to 5 player. Isipin na lang natin ang mga nagwagi sa huling ilang finals MVP: Nikola Jokic, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kawhi Leonard, and Kevin Durant. At kung magtagumpay ang Boston Celtics dito, wala talagang kandidato sa best of the world na maidagdag sa listahang yon. Well, mahusay si Jason Tatum, siya ay nasa top 5-10 player but in a vacuum. He's not a better individual player than Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, or Shai Gilgeous-Alexander. Well, hindi yan isang pagbatikos kay Jason Tatum or sa Boston Celtics. Sa halip, ang playoff run na ito ay dapat maging isang pagdiriwang ng basketball team na maayos na binubuo ang kanilang roster at patuloy na umuunlad. Sa kabila sa mga outside forces, lalo na ang media na nangungulit para sa paghiwalay ni na Jason Tatum at Jaylen Brown, na nanatili pa ring magkasama silang dalawa sa Boston Celtics. They built around them with selfless, versatile role players, or more accurately, French stars. The pieces of this puzzle fit brilliantly. Everyone in the 8-man rotation can shoot, and most of them can create. All of them, with the exception of Peyton Pritchard, can defend more than one position. Everyone plays a pretty, selfless brand of basketball too. And according to various catch-all metrics from around the internet, Boston Celtics had 5 of the top 70 and 9 of the top 125 players in the league this season. Pero ang lahat ay sumusunod sa sistema at bahagi kung bakit ang Boston Celtics ay sobrang dominant sa buong regular season, at ito ang dahilan kung bakit sila ay nasa 2-0 sa kabila ng dalawang pangit na gabi na paglalaro ni Jason Tatum. Outside of the shooting, sa katunayan, dapat pa rin na si Jason Tatum ay isa sa mga kandidato para sa Finals MVP dahil siya ang namumuno sa Boston Celtics sa parihong rebounds and assists, kung saan meron siyang 10 rebounds and 8.5 assists bawat laro sa serye. At si Jrue Holiday ang kanyang teammate na may mas mataas na raw plus-minus.